Tiningnan po namin lahat ng anggulo at na-determine po namin aksidente po talaga nangyari kay Kapitan Ronaldo. Alam namin ikaw lang makakapagpatuloy sa laban ni Kapitan Ronaldo. Nandito ako para ihain kay Mayor itong warrant of arrest. Aarestuhin niyo pa rin ba ako kahit ganitong kalagayan ko? Ikaw? Tatakbo kang mayor? Panalo o talo, it's you! Weeknights pagkatapos ng Mi Esperanza. Dito lang sa Net25, Prime Time ng Pamilya. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak may ipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Ano ba yung nag-iingay kayo? Ano to? Ano yan? Tigil nyo yan! Aba parang nagsasaya pa kayo habang nagluluksa kami para sa asawa ko? Natagpo na pala yung bangkay ni Kapitan Ronaldo. Ayun, sunog na sunog daw. Mahal kong Yula at Luz, kabi-kabila ang natatanggap kong death threats. Nalulungkot din ako. Kapag naiisip ko na hindi tayo pwede magsama dahil sa pamilya natin. Pamilya mo at kay Amor. Luz, alam ko, mahirap talaga paniwalaan. Pero wala talaga akong kamalay-malay kung ano man yung nangyari nung gabing yun. Please, just give me one chance. One more chance. I want to be here for you now. Hindi ko alam kung kaya ko pang gawin yan, Erwin. Siguro kaya kitang patawarin sa mga ginawa mong panloloko sa akin. Pero hanggat hindi mo nabibigyan ng tamang direksyon yung buhay mo, walang patutunguhan to. Sorry. My condolences, Luz. Salamat. Ang ganda naman ng timing mo. Nag-usap ba kayo nitong jowa-jowaan mo? Sana sabay na lang kayong pumasok, di ba? Kung ako si Erwin, hindi na talaga ako aasa pa dyan kay Luz. Hindi ko na siya aamuin. Alam niyo ba kung bakit? Right. Wala rin mangyayari. Hindi rin siya mapapatawad niyan. Tingin ko nga, sayang lang ang effort. Sa totoo lang, palong-palo kay Amor. Isa pa, magkasundo ang pamilya nila. Hindi ko alam. Noon? Kasundo nga. Pareho namang masama ang ugali. Hindi. Diba? Ang gawin ni Erwin, iwalay niya yung pamilya niya, magsama sila ni Luz, magpakasal. Tapos, maghanap sila ng malalayong lugar. Nako! Hindi mangyayari yon, Mang Steve. Aber, bakit naman? Eh, di nawala ng luho sa katawan si Erwin. Alam niyo naman, wala namang alam yung batang yun, di ba? Tama. Oh, Ganun. di ba? Pero kahit mabait pa yang si Erwin, wag na talaga siyang umasa kay Luz. Alam niyo ba kung bakit? Bakit po? Yung mga haka-haka, yung lagay-lagay na yan, na
mukhang si Mayor Victor ang nagpatumba kay Kapitan Ronaldo. Isipin nyo. Isipin nyo. Mga tao dito. Magandang araw po. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Magandang hapon po, Ma'am Yula, Miss Luz. Nandito po kami para ipaalam yung resulta na ginawa naming investigasyon sa pagkamatay po ni Kapitan Ronaldo. Magandang hapon po, Ma'am Yula, Miss Luz. Nandito po kami para ipaalam yung resulta na ginawa naming investigasyon sa pagkamatay po ni Kapitan Ronaldo. Tiningnan po namin lahat ng anggulo at na-determine po namin aksidente po talaga nangyari kay Kapitan Ronaldo. Pinalulungkot po namin ang nangyari sa kanya. Mabait na tao po si Kapitan Ronaldo. Napakabait ng uncle ko. Mauna na po kami. Salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. Salamat po. Sige ho, ingat ho. Nay, alam ko dapat panatag na tayo dahil alam na natin yung resulta ng pagkamatay ni tatay. Pero, hindi pa rin umaalis sa isip ko about dun sa death threats niya eh. Anak, naiintindihan ko, pero ano bang magagawa natin sa ngayon? Di ba wala naman? Wala na tayong magagawa. Wala na. Mabuti po anak, pumasok na nga tayo. Wala na. Uncle! Oy, Ninda! Pumasok ka nga sa loob. Naalibadbaran ako siya, mas apektado ka pa eh. Halika na. Tatanto. Hindi ka na, kalmahin mo ang sarili mo. Uminom ka kaya ng tubig nang kumalma kang bata ka? Oh, may tao sa pintuan. Sino yan? Tao? Ano yon? Ano po yon? Si Ma'am Luz. Ma'am Luz. Ay, auntie! May mga tao! Luz! May mga tao naghahanap sa inyo. Baba ka muna dito. Ayan, tumuloy kayo. Pasok. Pasok! Anak ng tao. Sige, sige. Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang araw din sa inyo. Tuloy, tuloy. Ano to? Kasama niyo kami sa laban niyo. Hindi kayo nag-iisa. Aling Yula, Ma'am Luz, kailangan mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Kapitan Ronaldo. Kami ang mga taong tinulungan ni Kapitan Ronaldo. Pinasok niya ako sa trabaho at hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa akin at sa pamilya ko. Kami din, tinulungan niya. Ito lang ang magagawa namin para masuklian ang kabutihan ginawa sa amin. Kung kailangan tumakbo ka sa pagiging mayor, susuportahan ka namin. Hustisya para kay Kapitan Ronaldo. Hustisya! Maraming salamat po sa suportang binibigay niyo po sa amin. Lumabas na po yung resulta ng investigasyon ng pagkamatay ni tatay. At ayon po sa mga otoridad, aksidente po talaga yung ikinamatay niya. Malalaglag ka pang bata ka. Kanina mo pa alam yung nangyari. Kung ganun, ituloy niyo na lang ang laban niya. Oo nga. Malakas ang kutob naming makakatakas na naman si Mayor. Alam namin ikaw lang makakapagpatuloy sa laban ni Kapitan Ronaldo. Marami kaming sumusuporta sa iyo. Lahat kami, nandito lang kami sa likod mo. Para ito kay Kapitan Ronaldo. Luz Valdez for mayor! 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 Mga kasama, huwag kayong mag-alala. Malapit nang i-anunsyo ng partido ang mga balak natin.
Maraming salamat sa inyo. Sa inyong suporta, maraming salamat. Oy! Aray ko! Boyong! Mayor, hindi ako nyo dyan. Sabay na tayo magpahinga. Itayo mo! Madumi dyan, Mayor eh. Tandaan, Mayor. Nabalian yata ako, Boyong. Nabalian yata ako. Tigasan mo lang, Mayor. Tandaan, Mayor. Aray, itayo mo ako! Grabe, touch na touch ako sa suporta ng tao sa inyo kanina. Sobra. Oo nga eh. Alam niyo, lagi ko naaalala si Uncle Ronaldo eh. Napakabait niya, biruin niyo. Kakainin na lang niya, isusubo pa niya sa iba. Ganun siya kabait. Hindi siya humingi ng kapalit. Kahit doon sa mga hindi siya binoto. Nakakaaliw, di ba? Nakita mo lahat ng taong nandoon. Nabubuhay lang ang tatay Ronaldo mo. At nakita niya yun. Sigurado ako maiiyak yun. Na nga, auntie. Kasi yun ang vibes na gusto kong makuha mo kay Uncle Ronaldo. Talagang palaban talaga siya. Tuloy-tuloy lang siya. Hindi siya sumusuko. Tuloy-tuloy siya kahit lagi siya natatalo. Kaya ba tuloy-tuloy din ang pagkuha mo ng kanin? Sorry po. Ang sarap kasi ng bigas. Ano ito? Sinangdoming? Just Bonica. Just Bonica. Kasi ang point ko lang naman, ituloy mo yung laban ni Uncle Ronaldo. Huwag mo sayangin para hindi naman mawalan ng sensa yung pagkawala niya. Wala na kayong kanin. Paano kaya? Anak, hindi naman sa dinidiktahan ko kung anong gagawin mo. Pero bago ka magdesisyon, timbangin mo lahat. Yung sinasabi ng mga ibang tao, tsaka yung sinasabi ng puso mo. Gutom ako. Itlog. Ang sarap to, auntie. Slowly ka. Gusto yung kanin? Hindi na, kulang pa sa'yo eh. Dami. Akin na to. Tay? Pero lagi niyong tatandaan sa politika, kailangan dyan with a great power. Comes great responsibility. I miss you, Tay. Sobrang pagkamis na to, ha. Tulog na ako. Hi po. Anong kailangan nyo? Anong kailangan? Anong kailangan? In English, need. Kailangan. Yun ang sabi ko. Bakit po kayo ni Prito? Nandito ako para ihain kay Mayor itong warrant of arrest. Ha? Mahal? Warrant of arrest daw. Ano?
Hepe, aarestuhin niyo pa rin ba ako kahit ganitong kalagayan ko? Naandyan pala kayo, Mayor. Oo. Hindi niyo ba nabalitaan? Na-aksidente ho ako at gawa-gawa ito ng mga kalaban ko sa politika. Patay na si Kapitan Ronaldo, di ba? Alam ko ho, ang ibig kong sabihin, marami ho akong kalaban sa politika. May gagawin kami pamamaraan para malaman natin kung sino ang gumawa sa iyo yan. May mga CCTV sa plaza. Iimbestigahan namin. Nako, Hepe. Huwag na ho kayong mag-aksaya ng panahon kung sino ho ang may gawa nito. Ang importante ho, napatawad ko na siya. Aray! Sige ho, Mayor. Magpahinga kayo at magpagaling. At magkita na lang tayo sa bilangguan. Ha? Sige ho. Aray. Hindi pwede to. Boyong, hindi ako makakatakbo. Mahal. Huwag kang mag-alala. Kukuha ako ng magaling na therapist para makatakbo ulit ikaw. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, para makatakbo ko bilang... Huwag na nga, wala kayong kwentang kausap eh. Napaka... ano nyo? Ano ka na? Oh, ano nangyari sa'yo? Erwin, makinig ka sana sa akin. Wala akong maibibigay sa'yo, kundi ang legacy. Pagsiservisyo bilang isang mayor. Mahal. Run for mayor, anak. Bago man lang ako mawala sa mundong ito. Mayor. Bago man lang malagutan ng hininga ko. Gusto ko sanang makita ka na sumusumpa bilang mayor sa bayan na ito para magkaroon ng direksyon ng buhay mo. Pati na rin. Siguro kaya kitang patawarin sa mga ginawa mong panluloko sa akin. Pero hanggat hindi mo nabibigyan ng tamang direksyon yung buhay mo, walang patutunguhan to. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng direksyon buhay ko, may pag-asa pa ako kay... Ano yun? Ano yun, anak? Wala pa. Teka lang ah. Naisip mo ko! Saan pupunta? Sandali, parang may sinasabi ka eh! Erwin! Erwin! So, pinapatakbo ka ng papa mo bilang mayor. Ano, pumayag ka? Hindi. Ayoko. Pero gusto ko. Ano? Gulo mo. Ayaw mo. Gusto mo. Ayaw mo. Ano ba talaga, tol? Ang gusto ko, direksyon. Direksyon ng buhay. Yun ang deciding factor ko. Ano nga ba? Ang gulo-gulo ng politika. Sarap-sarap ng buhay natin. Makikisali ka pa dyan. Tingnan mo yung papa mo. Ang mahalaga kasi sa akin, si Luz. Pag nakita niyang may direksyon yung buhay ko, kakabalikan kami. Pero alam mo naman na pinapatakbo ka lang ng papa mo para iligtas siya sa mga kasong nakasampa sa kanya, di ba? Hayaan na natin si Erpat. Kaya niya na yung problema niya. At saka, hindi naman yun yung direksyon ng buhay ko. Ano ba direksyon ng buhay? Si Luz! Ha! I win and you lose. Just like always. Uwi na tayo. Tuwing dinadala mo ako dito, natatalo ako eh. Clear, lalabas na si Sir. Dito na. Kopya. Okay. Yan. Hello, salamat bro. Thank you.
Lolo Mau, kung kasalanan ba ng ama, kasalanan ng anak? Hindi naman. Kung alam ng anak, kasalanan ng kanyang ama, pero wala siyang ginawa, ay ito usapan niyo. Hindi na ako nagtataka sa mainit na pagtanggap ng tao rito tungkol sa kandidatura ng anak ko. Ikaw? Tatakbo ka, Mayor? So ano na, Kaz? Kakastart pa lang ng laban, huy, aatras ka na. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak may ipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo, wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, ay sorry na lang. Luz Valde for Mayor! Luz Valde for Mayor! Luz Valde for Mayor! Maraming salamat sa inyo. Sa inyong suporta, maraming salamat. Oy! Aray ko! Aray ko! Boyong! Sige, sige Mayor. Magkita na lang tayo sa bilangguan. Hanggat hindi mo nabibigyan ng tamang direksyon yung buhay mo, walang patutunguhan to. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng direksyon buhay ko, may pag-asa pa ako kay... Ano yun? Lolo Mau, kung kasalanan ba ng ama, kasalanan ng anak? Hindi naman. Depende. Kung alam ng anak ang kasalanan ng kanyang ama, pero wala siyang ginawa, ay ibang usapan yun. Oo. Pero etong si Erwin, parang walang pakialam sa ginagawa o ginawa ng tatay niya. Ngunit yung bata, ano bang ginawa ng tatay? Si Erwin, lumaki sa layaw. Jeff Brooks! Mang Steve naman, grabe ka, napag-ahalataan yung edad niya. Aminin, panahon natin yan. Laruin natin yung senaryo, Lala. Ako, sigurado akong mananalo si Erwin pag tumakbong alkalde yan. Bakit kanyo? Sino pa naman ang maglalakas loob na kalabanin siya? Wala na nga si Kapitan Ronaldo, di ba? Aminin natin na kahit may kasong kinaharap ang ama niya, hawak pa rin nila itong lugar natin. Naku. Di ba? Yun na nga. Paano ba yan? Naku, pag si Erwin ang mananalo, paano na bayan natin? Wala namang alam yun. Seryoso ka ba talaga sinasabi mo, Lala? Oo naman. Sa tingin mo ba, lahat ng umuupo sa politika ay may alam sa politika? Ang karamihan dyan papit lang kung sino. Diba? Pero sa kasong ito, gagamitin lang ni Mayor Victor si Erwin para matulungan siya dun sa kaso niya. Sigurado. Kawawa naman ang bayan natin. Hindi na naman aasenso. Wala. Lubog pa rin tayo sa hirap. Nga. Isang senaryo. Paano kung ang Luz ninyo ang tumakbo bilang mayor? Tama yun. Kasi nasa dugo rin ni Luz yung pagtulong sa kapwa-tao. Tulad ng tatay niya. Manunungkulan ng tapat. Di ba? At maaring aangat ang ating buhay. At mawawala ang political dynasty. Di ba, Lolo Mau? Kaso, ayaw na niyang pasukin itong magulong politika
Wala tayong magagawa. Gustuin man natin, ayaw niya. Eh, nako. Noong kapanahunan namin, pag sinabi ng magulang, hindi mapuputol yan. Susunod ka agad ang anak. Yan yung panahon namin. Hindi katulad ngayon. Iba na ngayon eh. Iba ngayon. Iba nga. Okay, clear. Lalabas na si sir. Dito na. Kopya. Okay. Yan. Pero, salamat po. Thank you. Okay, assist lang ho. Thank you. Okay, nakaalis na si sir. Red 1, this is Eagle 1. Mahusay yung mga nakuha mong talent ha. Magaling umarte. Magaling, magaling. Lahat yan naglilinya na sa mga teleserye. Kaya mahal ang bayad dyan, Eagle 1 over. Okay lang yun kahit mahal bayad. Ang importante, maganda yung rehistro natin sa news kapag nabalita na to. Green 2, kamusta dyan sa location mo? Secured naman dito, walang gulo. Maliban sa mga babaeng kinikilig, over. Ikaw talaga pagdating sa mga babaeng kinikilig, tsaka magaling eh. Pero nakaalis na si sir, pumwesto na kayo, susundan ko na si sir sa Comelec. Malinaw? Over. Malinaw, copy. Ikaw? Tatakbo kang mayor? Ang crown prince ng mga pinagpala at ang bagong kandidato ng oposisyon. Nagkaharap agad? Politika kaya ang kanilang pinag-uusapan? O ang relasyon ng kailan lang tinuldukan? Kailangan kong ituloy ang laban ni tatay. Sabi nga nila, di ba? Walang forever. Parang relasyon. May hangganan. Sana ang political dynasty meron din, no? Unang bungad pa lang ni Luz Balde. Sa ulagad. Parang nawan-tupas doon si Erwin Pinagpala. Makakabawi kaya siya? Pwede bang mamaya na yan? Kabado si Pinagpala. Walang sagot na lumabas sa bibig niya. Pati butil ng pawis. Hindi na mabilang. Stoy! Kanina ka pa sinasabihan na huwag ka nga muna mag-report private matter ito. Tigil mo muna yan. Mawalang galang na ho, sir. Public area ho ito. At meron ko tayong tinatawag na freedom of speech. Kaya pwede ko pong i-report kung anong gusto ko i-report. Mawalang galang na rin, ha? Yung mga katulad nito na mahilig sa controversy, mga fake news, yan ang virus sa Pilipinas. Yan ang... Richie! Hayaan mo na siya. Luz! Luz! Kapay makulit, hindi ka muna pwede umalis. Kailangan mo muna mag-photo op kay Comelec chairman. Libing ni Mayor yun. Libing? Baka bilin, tita. Hindi libing. Yun ang sabi ko. Basta ang kailangan mong gawin, mag-photoshoot ka muna, photo op, sa official photographer ng Pinagpala. So go ahead and be a good boy and do that, okay? Sige, one picture. Thank you. Very good. Two pictures. Okay. Boyong, hindi ka kasama. Sorry. Salamat. Meron pa?
tuluyan na nga nakalayo si Ma'am Luz. Paano ba yan, Sir Erwin? Tuluyan mo na bang tatawaging the one that got away si Ma'am Luz? Boyong mo. Ano mo? Boyong, tuluyan mo na ilayo yan. Sige na. Sige na. Hindi ako makapapayag! O paano pa magkakatuloy ng win-lose niyan kung sila ang maglalaban-laban ng pagka-mayor dito sa pinagkaisahan? Malayo pa ang eleksyon, Lala, at marami pang mangyayari. Tulad ng ano, Aling Kasing? Katulad ng kung may mag-back out sa kanila. At tingin ko, pinag-file lang nila ng kandidatura si Erwin. Naninigurado kasi ang mga pinagpala. Kung makasuhan si Mayor, makikita natin ang pangalan ni Erwin sa balota. Pero kung hindi, Malamang sa malamang, magagawa niya dahil wala naman siyang kasalanan. ang sabihin mo, maparaan lang siya. Kaya na nga, nahainan na siya ng warrant of arrest. Pero, nakakulong ba siya? Na-aksidente at nagpapagaling yung sa ospital. Natural lang na bigyan siya ng konting konsiderasyon. Ay nako, sabihin mo, masyado lang napakaraming konsentidor dito sa ating paligid. Ayan, tuloy, na-house arrest siya. Ay nako, napakasarap talaga ang maging mayaman at makapangyarihan dito sa Pilipinas. Ay, naku. Nakakalimutan niyo yatang 4 na dekada. Di ka naman, kaya 40 taong hawak ng mga pamilya pinagpala itong bayan natin ng pinagkaisahan. Kung kaya't mula pa sa kalulolohan itong si Mayor Victor, meron din namang nagawang maganda dito sa lugar natin. Ang sa akin, nagtataka ako kung bakit naman magpahanggang ngayon usap-usapan ang kung saan ang galing yung yaman nila. Hindi, alam mo, Lolo Mau, sadyang marami lang talagang makakatindila dito sa lugar natin. Ganun lang yun. Tama ka doon. At meron naman silang sinasabing katotohanan. Ano po yung Lolo mo? Ang katotohanan ano daw yan parang dighay o di kaya masamang hangin ng katawan. Na kung saan, kahit anong pilit mong itago, sisingaw at lalabas at lalabas. Tama ka dyan. Tapos ka na ba? Yes, Mayor. Wala na po akong ma-report. Okay na po. Alam mo, hindi na ako nagtataka sa mainit na pagtanggap ng tao rito tungkol sa kandidatura ng anak ko. Simula nung bata pa lang ako, pinagpala na ang namumuno. At ang pinagkaisahan, ang tagasunod sa lahat ng sinasabi namin. Nako. Tama nga yan. Hawak namin ang puso't isipan ng mga tao rito. Ako, Mayor, feeling ko nararapat lang yun eh. Kasi lahat ng tinatamasang pag-unlad nitong bayan na to. Dahil sa pamilya mo yun, Mayor, di ba? Tama. Tama yung sinasabi mo eh. Pero, hindi tayo magpapakampante. Kailangan paghandaan natin ang eleksyon na ito. Mayor, sabihin mo lang sa akin kung anong tulong ang kailangan mo, Mayor. Gusto mo,
Simulan na natin yan eh. Ano ba, Mayor? Kasako na ba yung plataforma ni Sir Erwin? Doon tayo magsimula sa pinaka-importante. Kailangan natin baguhin ang image niya. Image? Hindi ko ata gets yun, Mayor. Alam mo kasi, hindi makukuha ng isang kaserong party boy ang landslide na pinapangarap mo. Kailangan natin ibigay sa pinagkaisahan ang isang mayor na maaasahan at nakasanayan. Ano ba? Isusubo mo ba o hindi? Sorry, Mayor. Ba't sinubo mo? Ako yung nagugutom eh! Sabi mo Ako yung kakain! Sorry, Mayor. Sorry. Ito na po. Ang bihira ka naman, Boyong. Pasensya na, Mayor. Ang daming toyo niya ng alat-alat eh! Ako na lang hulit. So ano na, Kaz? Kakastart pa lang ng laban, huy, aatras ka na. Wala akong sinasabing ganun. Ang sinasabi ko lang, mahirap kalabanin ng mga pinagpala. Meron silang name recall. May makinarya sila. Mapera sila. Isa lang ang meron tayo. At yun ay... Tunay na malasakit sa mga taga-pinagkaisahan. Dapat malinaw ang plataforma natin, Cuz. Dapat yung palaban tayo. Dapat alam nila kung ano yung pinapaglaban natin. Oh, sige. Ganitong gawin natin. Isa-isahin mo yung plataforma mo. Magno-notes ako dito, okay? Para ngayon pa lang, ginagawa na natin choreography ng Nick Nook video na gagawin natin para sa'yo. Game. Nick Nook video? Oh. Alam mo, minsan hindi ko alam kung nagjo-joke ka lang o seryoso ka, Kaz. Kinakabahan ako sa'yo eh. Ano ka ba? Siyempre dapat sumasakay tayo sa uso. Bigay mo na sa akin to, ako na bahala dito. Game. Kaya mo bang gumawa ng Nick Nook videos about sa transparency ng government projects? From bidding to construction? Kasi plano ko, ipaalam sa mga tao kung saan napupunta yung mga buwis nila. Transparency. Yun lang? Ako bahala dyan. Alam mo, nagigets ko naman eh. Alam ko naman yan, hindi naman ako nagulat na gusto mo yung transparency na yan. Kita mo nga yan, ikaw. Transparent yung pagiging affected mo kay Erwin. Paano naman ako hindi magiging affected, no? Alam kong hindi tatakbo yung lalaking yun. Kilala ko yun. Sinulsulan yun. Pinilit. Gagamitin lang siya ni Mayor Victor sa mga plano niya. Sigurado ako. Tama ka dyan, kasi. Correct ka dyan eh. Something fishy talaga sa mga pinaggagawa ng mga yan eh. Ang weird. Kasi parang naaamoy ko yung lansa ng mga pinaggagawa nila. Naamoy mo rin ba? Parang, Oo. malansa. Ikaw ba yun, Kaz? Hindi ah. Kanina pa tayo Parang ikaw eh. Ay, hindi. Excuse me. Ano ka? Ikaw yun. Check mo nga. Parang dito galing. Parang dun eh. Ito nga yan. Oh, bakit? Wala na yun. Bango ah. Oy, tulungan na ito dyan, pa. Ay, ako, wag na. Wag na. Alam mo, hindi mo ko naman kailangan talaga magkape. Ayaw tumigil ang isipan ko sa pagpaplano eh. Paano natin kaya mapaparating sa pinagkaisahan ang plano natin sa pagpanalo mo bilang mayor? Ako pa. Wala pa naman yung campaign period, kaya kalma ka muna. Wow. Alam mo na hindi pa pwede mag-campaign, ha? So, sinasabi mo sa akin, you're taking seriously sa iyong kandidatura. So,
Image ba ng kandidato ang problema? Nandito na ako to save the day! Uy, Pinsyowi! Popcorn! Red one, Wait lang. Mayor, kumusta ka na? Sana gumaling ka na agad. Sa kalagayan niyang yan, napagdesisyonan niya na pwede niyang imbestigahan yung mga kakulangan sa medical services natin dito sa bayan. So kaya mo lang ginagawa lahat to? Para sa akin? Baka pag nalaman ng mga taga-pinagkaisahan yan, hindi ka nila seryosohin. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Ikaw? Tatakbo ka, Mayor? Paano pa magkakatuloy ng win-lose niyan kung sila ang maglalaban-laban ng pagka-mayor dito sa pinagkaisahan? Kailangan kong ituloy ang laban ni Tatay. Sabi nga nila, di ba? Walang forever. Parang relasyon. May hangganan. Sana ang political dynasty meron din, no? Isa lang ang meron tayo. At yun ay tunay na malasakit sa mga taga-pinagkaisahan. Dapat alam nila kung anong pinapaglaban natin. Oy, tulungan na nga ito dyan, pa. Ay, ako, wag na. Wag na. Alam mo, hindi mo ko naman kailangan talaga magkape. Ayaw tumigil ang isipan ko sa pagpaplano eh. Paano natin kaya mapaparating sa pinagkaisahan ang plano natin sa pagpanalo mo bilang mayor? Ako pa. Wala pa naman yung campaign period, kaya kalma ka muna. Wow. Alam mo na hindi pa pwede mag-campaign, ha? So, sinasabi mo sa akin, you're taking seriously sa iyong kandidatura. Well, gusto ko sabihin sa'yo pa na hindi ko naman ito ginagawa para lang sa inyo. Pero para din sa sarili ko. Good. I'm proud of you. Alam ko naman na ayaw mo pang pag-usapan yung tungkol sa kampanya mo. Kaya, hindi ko na rin muna babanggitin sa iyo na meron akong pinahandang charity event para ma-meet mo yung mga potential supporters mo. Oh, Mayor, matanong ko lang. Kasama ba talaga sa plano mo ang pag-attend dyan sa charity event na yan? Ano ka ba, Mayor? Alam nating dalawa, bawal yan. Sandali lang. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Hindi mo ba naaalala na naka-house arrest ka? Telepono? Ay, ito pa. Ops! Mayor, paalala lang, bawal gumamit ng cellphone, telepono at internet para makapag-ugnayan sa labas ng bahay na to. Okay? Sino nagpadala sa'yo dito? Ako nga pala si PO2 Richard Bantay. Ipinadala ako dito ni Hepe para siguraduhin na hindi kayo lalabag sa house arrest nyo. Teka, PO2 bantay? So, ibig mo sabihin, ikaw magbabantay sa papa ko? Gano'n na nga. Okay, fine. If you don't mind, PO2 bantay? Yes? May pag-uusapan lang kami ng anak ko. Pwede ba? Thank you. Mayor, nandito na pala yung pinahanda ninyo para sa pagbabago ng image ni Sir Erwin. Good! Yes. Change image. Pa, wala naman tayong pinag-usapang ganun. Alam mo anak, huwag mo nang isara yung isipan mo hanggat hindi mo nakikita yung pinahanda ko. Sige na. Okay tayo, Mayor. Red one, pasok. Red one. Question dito. Sandali. Yeah. Yan. O, di ba? Mayor, Sandali! Ano yan? Hindi ba sabi niyo itulad ko sa inyo yung magiging bagong image ni Sir Erwin? O, ito. Mayor,
Mayor, nakahanap ako ng benda na presko sa katawan para pag naglibot-libot siya sa pinagkaisahan, nangangampa niya, komportable siya. Dali na, di ba? Galing! Ang galing Ayan mo! niya, Mayor, ha? Ang galing mo! Kung pwede lang kita abutin, sisipain kita eh! Presko! Siguro butas-butas din yung utak mo kaya hindi ka na makaintindi! Sabi niyo, may tulad. Ano tulad? Ha? Alam ko. Kaya kayo na. Kalma lang, Mayor. Nagagalit kayo kasi kulang. Wala yung neck brace. Red one. Red one. Yung neck brace. Pakikuha yung neck brace. Kulang. Tsaka yung benda sa ulo. Benda sa ulo. Kulang na lang talaga, saktan kita! Lumayas ka dito, lumayas ka! Mayor, paano yung... Anong paano? Lumayas ka dito. So, image ba ng kandidato ang problema? Nandito na ako to save the day. Lights off! Ano ba ipapackage ang isang kandidato? Dapat mag-connect. Magpa-impress. Yes. At siyempre, manalo. Yes. Mahal, marunong din naman akong magpanalo. Oo nga, mahal. Kaso 2022 na. Let's try naman something new. Oh, sige. Uy, Pil Showing! Popcorn! 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 Red one. Wait lang. Ang mga tao, ang mga people ng pinagkaisahan, they want to see, gusto nila malaman ang isang mayor na inaasahan nila, na pwede nilang asahan, Tama. na pwede siyang lipatan. Mahal, lapitan. Lapitan, yes, lapitan. Lapitan, makikinig, at tutuli siya. Ha? Baka tutulong, Tita Dina? Tutulong. Yes. Yan ang nisabi ko. Presenting Erwin as Mayor Maalaga. Tita Dina, parang masyado namang mabait itong character na to. Hindi pwede. Alam naman natin nangyayari sa mga masyadong mabait na tao. Maiksi ang buhay. Tama! Sino namang gusto ng maiksing buhay? O, sige boys. Try na lang natin to. Let's try, di ba kasi gusto ng mga tao, malalaman nila lahat, everything that's happening. So, why not we try, at alam ko kayang-kaya ni Erwin yan, isang Nick Nooker Mayor. Nick Nooker? Hindi rin natagagana sa akin to kasi dalawa yung kaliwang pa ako. Ganon? Oo nga, mahal. Sige, pwede rin tayo maging crowd pleaser. Yung mayor na under control siya. Tapos nakakatakot at nire-respeto. Sorry, Tita Dina. No? Hindi. No? Anyway, ganito na lang gagawin natin. Maghingi na lang tayo ng mga new ideas sa inyong team. Kinukuha kita ng PR manager, glam team, yes, at social media strategist na hindi troll. Dahil hindi naman tayo naniniwalay doon sa mga troll na yan, hindi yan totoo. Mahal, sandali lang. Ang daming pasikot-sikot. Ano ba yan?
Alam naman natin kung anong klaseng mayor ang ibibigay natin sa mga taga-pinagkaisahan. Ano yun, pa? Ha? Pa, kung tingin mong papapagkampanya mo o suot yan, wag na lang. Ano ka ba, anak? Saan ka ba nakatingin? Sabi mo yun. Doon! Oh. Gusto ko to, pa. Ano? Ano sa'yo mo? Yung parang mayor na seryoso, may dedikasyon, at talagang may paninindigan. Pa, I will make you proud. Kung manalo ako, papatunayan kong kaya kong patakbuhin ng tapat ang pinagkaisahan. At paninindigan ko sa kanila na ako ay isang pinagpala. Aray! Sorry. Okay ka lang, mahal. Nako, pasensya na kayo at pinaghintay ko kayo, ha? Mayor, kumusta ka na? Sana gumaling ka na agad. Huwag muna, Panyero. Hindi kasi si Mayor, sa kalagayan niyang yan, napagdesisyonan niya na pwede niyang imbestigahan yung mga kakulangan sa medical services natin dito sa bayan. Mayor, bilib na talaga ako sa'yo. Napaka-dedicated mo sa trabaho. Well, alam mo naman, Panyero, leading pinagkaisahan comes with the responsibilities. At may kaakibat yan na advantages na ipapamahagi ko siyempre sa mga supporters ko. Kaya naman, Mayor, asahan mo ang suporta namin sa kandidatura ng anak mo. Kaso lang malakas ang kaso laban sa'yo. At may bulong-bulungan na may kaugnayan ka sa nangyari kay Kapitan Ronaldo Malde. Parang masaya ka pang sinasabi yan, ah. Alam mo ba, na mayagpag ang mga negosyo nyo dahil sa pabor na ibinigay ko sa inyo. Tapos maniniwala ka sa mga chismis at sabi-sabi? Ano ka, Marites? Mayor, naniniguro lang kami sa perang ibibigay namin sa'yo. Saka yung pinag-usapan natin, depende, di ba? Ano mo pinag-usapan? Ano pinag-usapan? Ha? One word daw. Oh, one word? Tagalog! Tagalog. Two syllables. Mani? Ano yung mani? Ha? Mayor, ang dali-dali, hindi mo makakuha. Nakakainis, Mayor. Ano Ano ba? Two syllables. One word. Two word. One word. Tagalog. Two syllables. Mani. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan. Hoy, sandali lang. Niloloko mo na ako eh. Alam mo, kapag hindi mo nilinaw ang ibig mong sabihin, lalayas ako dito, mag-walk out ako! Walk out daw? Hindi pala. Boyong! Yes, ialis mo na ako sa mga gonggong na to. Tara na! Ngayon din, Mayor. Agad-agad. Malis na tayo! Aray nako! Aray nako! Aray nako! Aray nako! Hindi pala nakalak-ilak ko lang! Aray! Hindi nakalak-ilak ko yung leg ko! Itayo niyo ko! Itayo niyo ko! Sandali! Bakit una-uno? Sandali! Hindi ako manganganak! Hindi ako manganganak! Itayo niyo! Angat natin! Alam mo, mabuti na nga lang, napapayag ni Auntie Yula yung pinsan ng kapatid ng anak ng manugang ng co-teacher ng classmate ng bilas niya. Ha? Basta, tingnan mo, ang ganda, di ba? Fine arts graduate pala yun eh. Kaya naman palang galing-galing gumawa. Oo nga, Kaz. Maganda nga. Pero wala naman tayong pambayad sa ganito eh. Ano ka ba? Darating din yun. O siya, i-check mo yan at meron pa akong titignan dun.
tingnan mo, may mga dumating. Oh, bayong-bayong yata ang perang dala nila. Oh. Basta kayo, ma'am. Anong magagawa ko sa inyo? Ma'am, andito po kami para sumuporta sa inyo. At itong dala namin na ibibigay sa inyo, para sa inyong kampanya. Pwede niyong ibenta. At ang kikitain niyo pwede niyong gamitin sa kampanya. Di ba? Ay, nakakatuwa naman. Nasaan po yung cash, yung ginto? Pasensya na po, ma'am. Napaka-simpleng tao lang po kasi kami. Nandito nga lang po kami para magbigay ng ambag sa kampanya ni ma'am. Para na rin sa bilang pasasalamat sa kabutihan ng iyong ama. Ako, salamat. Dahil may pagkakautang ako noon. Buntik nang kunin yung kalabaw ko. Talaga ho? Dahil hindi ako nakabayad agad. Buti na lang, kinausap siya ni Kapitan Ronaldo. Oo. Malaki pasalamat ko sa kanya. Dahil may kasama na ako at may kaagapay pa rin sa hanap buhay. Talagang si tatay, malapit yan sa magsasaka. Totoo. Doon kasi siya lumaki sa lolo niya sa probinsya. Sige po. Ako, mas gusto ko. Eto, ginto mo. Nangingitlog ba ng dito? Eto po, nako. Ay, sige ho, dito na lang ho yan. Salamat. Salamat Napakadami ho. po nito. Malaking bagay po na pumunta kayo dito para magbigay suporta. Kami po ay sumusuporta sa inyo, ma'am. Sumusuporta po kami. Sana manalo kayo. Salamat po. Tuloy na po kami. Salamat Ingat din po kayo. ha. Ingat. Maraming salamat. Ingat ho kayo. Miss, available ba yung... Luz? Luz! Sorry, sa sobrang gutom ko kasi akala ko fast food tong opisina niya. Pasensya na. Fast food. Ito, one-piece chicken. Mababang presyo, 1,000. Oh, mahal, miss. Ako pa magkakatayin yan eh. Fresh to eh. Sabi niya, fresh. Anong pinaggagawa natin dito? Ano plano ka? Ay, naku, Kaz. Ito na pinakamalaking pagkakamali sa lahat. Luz, hello. Sorry kung naistorbo tayo ni Richie dito, ha? Pero kasi dumaan lang talaga kami para magtanong kung may alam kayong headquarters. Headquarters. As in, campaign? Headquarters? Oo! Kasi diba, ikaw naman mismo nagsabi, Luz, kung gusto ko talaga maging seryoso at magkaroon ng direksyon ng buhay ko, kailangan ko patanayan yun. Ito na yun. Naku, sabi ng manok. So, kaya mo lang ginagawa lahat to? Para sa akin? Baka pag nalaman ng mga taga-pinagkaisahan yan, hindi ka nila seryosohin. Siyempre hindi naman dahil sa'yo lang. Ano pa ba? Marami pang ibang dahilan. Tulad ng... Tulad ng? Ano yon? Kaz, dali! Kinakabahan ako. Hindi pala talaga madaling maglikom ng pera para sa politika. Ay, Mayor! Susuportahan namin ang anak ko. Umasa ka sa amin, Mayor! Good! Good! Oy. Good! Anong ginagawa niyo dito? Pinapunta kami ni Papa dito. Hindi ko nga alam kung bakit. Alam mo, Erwin, marami ka pang dapat malaman. You have to learn fast, you know? Kasi alam mo bakit? Malapit ka na maging mayor! Kinausap ko rin yung team ko. Sinabi ko sa kanila na hindi pa ako papayag magampanya hanggat hindi pa nagsisimula ang official campaign period. Yan ba ang walang planong kumampanya ng maaga? Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika.
Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. So, image ba ng kandidato ang problema? Nandito na ako to save the day! Sorry, Tita Dina. Sorry, sa sobrang gutom ko kasi akala ko fast food tong opisina niya. Pasensya na. Fast food. Ito, one-piece chicken. Mababang presyo, 1,000. Oh, mahal, miss. Ako pa magkakatayin yan eh. Fresh to eh. Sabi niya, fresh. Anong pinaggagawa natin dito? Ano plano? Ay, naku, Kaz. Ito yung pinakamalaking pagkakamali sa lahat. Luz, hello. Sorry kung naistorbo tayo ni Richie dito, ha? Pero kasi dumaan lang talaga kami para magtanong kung may alam kayong headquarters. Headquarters. As in, campaign? Headquarters? Oo! Kasi diba, ikaw naman mismo nagsabi, Luz, kung gusto ko talaga maging seryoso at magkaroon ng direksyon ng buhay ko, kailangan ko patanayan yun. Ito na yun. Sabi ng manok. So, kaya mo lang ginagawa lahat to? Para sa akin? Baka pag nalaman ng mga taga-pinagkaisahan yan, hindi ka nila seryosohin. Siyempre hindi naman dahil sa'yo lang. Ano pa ba? Marami pang ibang dahilan. Tulad ng... Tulad ng? Ano yon? Check. Kaz, dali! Ay, Kaz! Ano nangyari dito? Ma'am, nadulas yung kasama ko tapos tumama ko yung ulo sa semento. Tapos natagan na pa ng karton. Minda, yung jacket mo, akin na. Jacket. Kuha kayo ng tulong ngayon na, please. Ito, Kaz. Boy? Kuya Ming. Boy? Sige po. Tawagin mo sa klinik. Boy? Boy? Naririnig mo ba ako? Luz, ano may tutulong? Eto, isili mo yung kamay niya. Baka may reaction siya. Sige. Boy. 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 Erwin, yung kamay ko yung nilalapirot mo. Sorry. Sorry. Boy. Dok, ito po yung kasama ko po. Doc! Please, patingin po siya. Mamboy. Mamboy. Gising nga. Doc, kamusta? Okay ba yung pulso niya? Mamboy. Okay ka na, Mamboy. Ayan, Boy! Boy! Ma'am, okay na po siya, ma'am. Ay, salamat. Mamboy. Thank you, Doc. Okay ka na, Mamboy. Luz. Galing mo talaga sa mga ganyan. Crisis tsaka emergency. Pwede mo ba ako hawaan kahit konti lang? Sobrang laking tulong yan pag nanalo ako bilang mayor. Kahit naman manalo ka bilang Mayor Erwin, hindi naman ikaw ang mamumuno. Papa mo pa din. Gagamitin ka lang niya para may palusot siya sa mga naging kaso niya. Malulusutan ni Papa yun kasi matagal na siyang mayor. At kahit kailan, wala naman talagang napatunayan paratang sa laban sa kanya. Kasi
wala naman talaga siyang ginagawang masama. Sigurado ka, Erwin? Wala? Alam mo ba kung anong sweldo ng isang mayor kada buwan? 126,000. Kahit ipagsama-sama mo ang mid-year, bonus, at 13th month pay, hindi aabot yun sa 2 million pesos kada taon. Paano mo may explain yung mga kotse nyo kada taon? Yung mga tigda-dalawang kotse nyo ng stepmother mo at ng papa mo. Because if you think about it, wala naman kayong other sources of income. Wala naman kayong negosyo. Paano? Well, here's where you're wrong, Luz. Marami kaming investments. You know? Investments. Yes! Mahirap talaga makipagtalo sa nagbubulag-bulagan. No? Doc, padala na lang po siya sa klinik, ha? Ninda, tara. Mambay. Mambay, gising. Mambay. Okay na kayo, Mambay. Ikaw, mag-iingat ka sa susunod. Ha? Pinapahiya mo ko eh. Umaalog-alog nga yung ulo ko eh. Pag ako nagka-amnesia, una kong kakalimutan yung sweldo mo ngayong buwan na to. Huwag naman ganun, sir. Pasensya na ho. Mayor! Pasensya. Mayor Victor! Bakit naman po umalis kayo agad? Hindi pa tapos ang usapan natin. Talagang bumalik ka pa eh, no? Eh, di ba tinanggihan na kita? Sumisenyas-senyas ka pang ganun eh. Gusto lang namin makapag-renegotiate. Malaking epekto yung kaso mo sa pagtakbo ng anak mo sa kandidatura. Kung sakaling manalo siya, palagay ko maraming sisilip sa bawat kontratang aproba niya. Malaking risk para sa aming mga supplier ng mga materyales ng mga produktong i-deliver namin sa inyo, Mayor. Umaasa ka pang makakakuha ka sa akin ng project, ha? Mayor naman, sa'yo pa rin ang suporta namin. Kaya nga, magbibigay kami ng pondo para sa anak mo. Hinihiling ko lang naman sana dagan mo ng 10% para sa amin. Yun lang pala eh. Bakit hindi mo kagad sinabi kanina? Paano naman nahihiya kasi yung mga kasamahan ko na direktahan ka. Nahiya kayo. Yung karakas nyong yan, nahiya kayo. Dapat din na kayo nahihiya. Anyway, madali naman hong pag-usapan yan. Kaya kong ibigay sa inyo yan. Pero ang importante ho, kailangan nating maipanalo ang eleksyon na ito. Ay, Mayor, susuportahan namin ang anak mo. Umasa ka sa amin, Mayor. Good, good, good. Okay? Oh. Paano yun, Mayor? Basta ako. Sige. Mag-usapan, ha? Thank you. Kakaiba rin yun, Mayor. May biyak pa sa likod. Pa, hindi ba si Art Martinez yun? May sabi-sabing smuggler yun eh. Huwag niyo sabihin nakikipag-business deal kayo dun. Ha? Hindi. Ikaw naman. Sabi-sabi lang yun ang mga kakompetensya niya sa negosyo. Huwag kang naniniwala dun sa mga sabi-sabi na yun. Paano ka nakakasiguro, pa? Ano? Alam mo, anak, pinaimbestigahan ko na yung tao na yun. Ako pa ba? Tayo pa ba? Magpapalamang ba tayo doon? Makikipag-negotiate ba ako doon sa itsura ng mga tao na yun? Mukhang manggagancho? Ano sa tingin mo? Siyempre hindi, pa. Yun naman pala. Alam mo, Erwin, marami ka pang dapat malaman. You have to learn fast, you know? Kasi alam mo bakit? Malapit ka na maging mayor! Di ba, Boyo? Yes, sir. Minda, kinakabahan ako.
Hindi pala talaga madaling maglikom ng pera para sa politika. Ang dami pa nating responsibilidad. Kailangan pa tayo dito sa foundation. Hindi naman natin pwede na lang bitawan na lang to ng basta-basta dahil lang pumasok ako sa politika. Kaz, well, alam naman namin lahat na nandito talaga ang puso mo. Pero kung kakalimutan, dami-daming sumusuporta sa'yo, no? Andyan ako, tsaka si Auntie Yula, dito kami. Susuportahan ka namin, hindi ka namin pababayaan. Promise yan. Ang unang agenda natin dyan, kailangan nating ayusin tong schedule mo. Kasi yung livelihood project na ilo-launch natin, kailangan nating i-move. Kasi yung mga kids na dadating na delay, wala tayong choice. Yun ang unahin natin. Livelihood kids. Okay. Sige. Eto, nakasync naman pala yung schedule mo eh. March 7, yun na lang ang free day mo. Kailan? March? March 7. Ito na siguro ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko. March 7, 2020. Thank you for agreeing to be my girlfriend. I love you. I love you too. Para permanent. Masterpiece. Sweet naman. Kaz! Oo. Ano ba yung tinitignan mo? Wala. Yung sinabi mong date, yung March. Oh. Oo, kung ano man yung petsang yun. Monday yun, no? O sige. Yan Doon ako mo na, i-schedule. i-block ko na to ha. Oo. Okay, March 7. March 7. Mayumi, pakikunin na yung mga boxes doon. Pasabay na lang, Ashley, please. Oo. Pagpatong-patungin na para ano. Oo. Sige, nauna, please. Dalian nyo ah. Check mo kung nandiyan na lahat sa listahan. Noted po mo. Nanay. Tingnan mo anak ko. Sigurado ako kung nandito ang tatay mo, sobrang matutuwa yun kasi natupad mo na naman ang isa sa mga pangarap mo. Oo. Diba? Actually nga, Nay, idea talaga to ni tatay. I really hope I made him proud. Ikaw pa ba, anak? Tatandaan mo parati. Anything you do, everything you are, you make us proud, anak. Love, Mami. Yan, Sweet ganyan you. lang. Oh. Sige, sandali na lang. Sigurado ko darating na yung mga tao. Hantayin-tayin lang natin. Ang ingay-ingay nung nasa kabilang function. Ano man ba nangyayari dyan? Ah, hindi, parang malaking event yung pinaghahandaan nila, no? Parang malaki budget. Ano ba meron dyan? Hindi masisira ang araw natin dahil lang sa mga may ingay na yan. No? Correct. Akaso parang eto pa lang. Parating parang sira ng araw mo. Good afternoon, ma'am. Nanay mo ko, ma'am? Ma'am. Ma'am. Good afternoon, Kaz. Excuse me? Hindi mo ko Kaz. Oh, excuse me? Bakit? Wala, pinapractice ko lang. Ganda sabihin eh. Hi, Luz. Anong ginagawa niyo dito?
Pinapunta kami ni Papa rito. Hindi ko nga alam kung bakit. Tapos nakita namin yung setup nyo, kaya naisip namin pumunta dito. Congrats pala, by the way. Mukhang maganda talaga tong project na ginawa mo. Marami na namang matutulungan ito. Plastic. Manloloko. Pero pinamadali nyo ba yung tarpaulin? Uy. Kasi sayang eh, si Richie may kilala na gumagawa. Mabilis, pero maganda gumawa, di ba? Gusto niya palitan na natin? Hoy, don't touch it. Kung hawakan, tigil-tigilan mo ako. Bakit, Erwin? May problema ka ba sa tarpaulin namin? Oo nga. Baka kasi sanay ka lang sa mga tarpaulin ng papa mo. Yung tarpaulin kasi niya, laging may pangalan niya, tsaka may litrato niya. Oo nga. Sa amin kasi, pinasadya namin na walang picture at pangalan. Baka kasi isipin ng iba, nangangampanya kami ng maaga. Ganon. Oo. Ako, personally, hindi ko iisipin yun. Kasi hindi pa naman oras ng kampanya. At ako, alam ko rin mismo, Luz. Hindi ko yung tipong lalabag doon. At ako rin mismo. Kinausap ko rin yung team ko. Sinabi ko sa kanila na hindi pa ako papayag mangampanya hanggat hindi pa nagsisimula ang official campaign period. Oo, talaga. Sir Erwin, parating na po si Mayor. Ha? Yan ba ang walang planong kumampanya ng maaga? Mayor, sandali. Talagang pinanindigan mo pag-alis ng bahay para sa check-up? P.O. Bantay. Gusto ko lang makasiguro kung okay na ang kondisyon ko. Health is wealth. Ika nga. Mayor, sigurado ka? Dito ka magpapatingin? Sa lugar na to? Bantay? Yes? Kasama na namin si Dr. Quack Quack. Ang mahal. Dr. Quark. Yun ang sabi ko. Anyway, Bantay, nalaman kasi namin si Doctor may symposium siya sa second floor. So, nag-decide kami, dito na rin mag-check up si Mayor. Tapos, pagkatapos ng check up niya, mag-hold kami ng event dito. Alam namin na miss siya ng mga tao. Kaya dito na naman namin gagawin lahat. P.O. Bantay. Maraming salamat sa pag-unawa mo, ha? Makikiraan lang sana kami. Dok, doon muna ako check upin sa loob. Okay ka lang, mahal? Mayor! Dito tayo. Luz, let me explain. Tayo niyo ako. Tayo niyo ako. Tayo niyo ako. Iupo niyo ako. Iupo niyo ako. Pinagkaisahan! Alam ko, miss na miss nyo na siya. At nandito na po siya ngayon. May bagoong hotdog! Tira sa inyo! Let's all welcome, ladies and gentlemen, Mayor Victor! Mga kababayan, alam kong hindi naging madali ang mga nakaraang buwan para sa ating lahat dito sa bayan ng pinagkaisahan. Sunod-sunod ang dating ng sakit, sakuna at peste. Kaya naman, napagdesisyonan ko ideklara ang araw na ito na Pinagkaisahan Masayang Ngiti Day! At nandito ang nangunguna sa
sa kandidato bilang pagkaalkalde para samahan tayo sa selebrasyon na ito. Ang aking anak, Erwin Pinagpala! Go! Pumunta ka na dun sa advance campaign mo. Pero maniwala ka, wala talaga akong kinalaman dito. Ladies and gentlemen, Erwin Pinagpala! Magandang hapon po sa inyo lahat. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na Dumating na ang wawakas sa inyong kahirapan. di ba yan yung kaklase natin, bumagsak ni third year? Ano, Kaz, baka gusto mo, ako na lang ang tumulong dito sa demo. Kaya ko to. Sure ka? Parang distracted ka eh. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Boy! Boy! Erwin, yung kamay ko yung nilalapirot mo. Sorry. Yan ba ang walang planong kumampanya ng maaga? Napagdesisyonan ko ang ideklara ang araw na ito na pinagkaisahan masayang Ngiti Day! At nandito ang nangunguna sa kandidato bilang pagkaalkalde. Ang aking anak, Erwin Pinagpala! Pinagkaisahan! Alam ko, miss nyo na siya. At nandito na po siya ngayon. May bagoong hotdog! Pira sa inyo! Let's all welcome, ladies and gentlemen, Mayor Victor! Mga kababayan, alam kong hindi naging madali ang mga nakaraang buwan para sa ating lahat dito sa bayan ng pinagkaisahan. Sunod-sunod ang dating ng sakit, sakuna at peste. Kaya naman, napagdesisyonan ko ideklara ang araw na ito na pinagkaisahan masayang Ngiti Day! At nandito ang nangunguna sa kandidato bilang pagkaalkalde para samahan tayo sa selebrasyon na ito. Ang aking anak, Erwin Pinagpala! Nako, sinasabi ko na nga ba. At nag-invento talaga ang papa mo ng fake holiday? Para ano? Para maaga kayo makapagkampanya? Hindi pa nga start ng official campaign period eh. Luz, kakausapin ko si Papa tungkol dito. Pero maniwala ka, wala talaga akong kinalaman dito. Pare-pareho talaga kayong mga pinagpala. Go! Pumunta ka na dun sa advance campaign mo. Please, Luz. Doon na. Busy Go siya, na busy. daw. Doon na, doon na. Go na. Sorry, mahal. Hindi ka pa tapos. Simulan na ang selebrasyon! Aba talaga? Ay, hindi ako. Galing na.
surprise pa, no? Ang ingay. Ang ingay-ingay ng sound system nung kabila. Paano na yan? Eh di lakasan din natin yung atin. Papatalo ba tayo, Nay? Siyempre, hindi. Sige, Kaz, laksan mo, Ang Kaz. sabay mo, anak. Kailangan maganda. Nasaan? Luz? Ayun. Magsisimula na po tayo. Pwede na po tayong pumwesto sa mga kanya-kanya niyong table. Edma? Ano, Kaz? Okay ka lang? Ano sa tingin mo, Minda? Dapat alam ko na nung simula pa lang na may gagawin yung mga pinagpala eh. May stage, wala tayo, hindi tayo prepared. Hindi bale. Si Auntie Yu lang bahala dyan. Kayang-kaya ni Dito Auntie yan. tayo. Forward. Yan, sige, pasok nyo. Ilagay nyo doon sa gitna, ha? O, dyan, sa may gitna na dalawang tarpaulin. Kaya na bahala dyan, ha? Nay, ano to? Wala tayong pambayad. Huwag kang mag-alala, libre yan. Kilala mo yung manager dito. Oo, si Mang Jose. Si Mang Jose. Si Mang Jose? Siya ba? Hindi siya yon. Yung anak niya, si Wendell. Yung bata maliit Yun dati. ang- yun ang manager. Oo, yung sipunin. Yung manager siya rin. Hindi siya. Yung kalaro niya sa basketball, napilayan. Oo. Yun ang manager dito. Pinahiram tayo ng mga gamit. Kaya may magagamit ka na. Ano. You're the best, Nay! Oh, ayun na. Galing mo talaga, Auntie. May stage ka na. Go, anak. Kaya mo yan. Go! Go, Kaz. Libre lang. Magaling ang ano. I'm sure gusto na rin makarinig ng message galing sa man of the moment. Ladies and gentlemen, Erwin Pinagpala! Sige na, Erwin. Gusto marinig ng lahat ng tao ng buong pinakaisahan kung anong gagawin mo after election. Para pumitiis sila. Alika! Anak, pagbigyan mo na yung mga tao. Halika! Kuya Erwin! Kuya Erwin! Kuya Erwin! Magandang hapon po sa inyo lahat. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na masaya ako't nandito ako kasama kayo. Pinanganak ako at pinalaki dito sa pinagkaisahan. Kaya ang kasiyahan nyo ay ang kasiyahan ko rin. Alam ko gusto nyong malaman kung ano ang gagawin ko kung palarin man akong manalo sa susunod na eleksyon. Malalaman nyo rin yan kapag nagsimula na ang official campaign period. Sa ngayon, mag-enjoy po tayo muna sa mga hinanda naming kasiyahan para sa inyo. Maraming salamat po. Mahal. Mikropono. Erwin. Anak, binitin mo pa yung mga tao sa big announcement. Big announcement pa. Marami na ang nagtatanong sa akin at hindi ko na mabilang kung sino ang magiging running mate ng aking anak. Pinagpala ba? Hindi malayo ang hula ninyo dahil malapit sa pamilya namin ang magiging tandem ng aking anak na si Erwin. Nandito na ang susunod na Vice Mayor ng pinagkaisahan, Miss Amor Pawis! Amor Pawis! Amor Pawis! Amor Pawis! Amor Pawis!
Yeah. Ano, Kaz, baka gusto mo, ako na lang ang tumulong dito sa demo. Hindi. Kaya ko to. Sure ka? Parang distracted ka eh. Sa bagay, kung ako din naman yan, affected din ako. Ipapapirmahan lang. Hindi ako affected, Minda. Ay, sorry. Sorry. Okay lang po. Hugasan mo na lang yan. Sige, Angel, thank you. Maghahanda na ako sa demo. Thank you, thank you. Sorry. Thank you, thank you. Wag po, ma. Ma'am, wag. Ano ba? Ay. Sorry. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong suporta. Sino yan? Sino yan? Mga minamahal kong kababayan ng pinagkaisahan, dumating na ang wawakas sa inyong kahirapan. Ang bago niyong pag-asa, ang susunod na mayor na, mati ni Idol pa. Sangka pa, haha. Ang nag-iisang sakalam para sa mga bitukang kumakalam. Kaya mga minamahal ko, kayo'y manalig lang. Sakalam! Sakalam! Sinungaling! Sakalam! Sakalam! Sinungaling! Sakalam! Sakalam! Sinungaling! Sakalam! Sakalam! Di ba yan yung kaklase natin, yung bumagsak ng third year? Oo, si Junjun Tibay Chan, yung magnanakaw ng mga baon ng mga kaklase natin. Naalala ko nga. Teka, di ba napabalita siya na nanalo dun sa... Oh, alam na natin kung saan gagamitin yung napanalunan na pera. Sakalam! Sakalam! Sinungaling! Sakalam! 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 Hoy! Sakalam! Tumigil na kayo!
Anong pake? Tigilan niyo yung pagsayaw kundi tanggal kayo sa trabaho! Sakal lang. Sakal lang. Sakal lang. Sakal lang. Sakal lang. Sakal lang. Boyong? Sakal lang. Sakal lang. Sakal lang. Sakal lang. Ano yan, Kaz? Malayo pa ang eleksyon, enjoy muna tayo. Sagot ni Sakalam ang masayang araw na to. Magkano kaya ginastos niya dyan? Sayang sa pera. Wala naman importanteng sinabi. Eh, mukhang gusto lang magpapansin. Pero mukhang effective. Tignan mo. Gusto ng Sakalam na sayawan? I'll give you what you want. Awatin mo! Boyong, awatin mo! Sayawan? Boyong, awatin mo! Don't worry. I got this, okay? Excuse me, mga kaibigan! Dito po tayo mag-focus dahil nandito ang pinakagwapo at pinakamabait na si... Erwin Pinagbala! Erwin! Erwin! Ang gagawin natin? Gusto ko mang suportahan itong alay hanap buhay ni Luz. Gusto kong pakinggan tong si Sakalam. Pakinggan. Pero sandali. Mamili kayo ng dalawa, ha? Dalawa lang. Huwag lang sa mga pamilyang pinagpala. Aba, tagos namang tunay ang galit niyo sa mga pinagpala. Kung ako si Steve, siguradong sasabihin sa'yo, dapat sa'yo umuwi na lang. Bakit naman, Lolo Mau? Ko naman. Kasi totoo naman na ang mga pinagpala ang nagpaayos. Proyekto nilang paayusin, pagandahin ang commercial area ng pinagkaisahan. Hindi ba? Kaya nga dumagsa ang mga namumuhunan kahit ganitong klase yung lugar. Aba, sasabihin na naman ni Steve, kung hindi mo gusto, at ayaw nyo talaga sa pinagpala, hindi mo dapat i-enjoy itong lugar na to. Si Steve yun. Naku, naalala nyo na naman si Steve. Nako, paano mangyayari yon? Hindi naman sila ang gumastos para gawin itong commercial area ng pinagkaisahan. Ba, buwis natin yun, ano? Yun ang ginamit nila. Pera ng mga tao. Tama ka naman dyan. Oh. Teka! Huwag muna kayong umalis! Tignan mo nga naman. Sigurado ko, pag nasumpungan ni Mayor Victor ang pakulo nitong baguang Sakalam na to, gagawa't gagawa din ng bagong pakulo yan si Mayor. Meron ako ipararapol! Lolo Mau. Hala, tara na. May paraffol daw. Halika na. Dali, halika na. Gusto niyo bang malaman kung anong premyo ang pwede niyo mapanalunan? Dapat lang talaga ilapag mo. Kung hindi ka katulad ng mga ibang kandidato na puro lang pangako. Mawalang galang na po. Ang kaharap niyo po ay ang nag-iisang Sakalam sa mga bitukang kumakalam. Ibahin niyo ako! Pasok! Sakalam! Sakalam!
Sino ang gustong manalo ng motor? Saka lang! Ay! Ano ba kayo? Ay! Sandali! Sandali! Excuse mo! Excuse lang! Sandali! Uy! Magugulo na! Excuse me. Lola Ma, si Erwin, no? Ito talaga, mag-ingat naman kayo. Sandali, uy, disiplina Padalos-dalos kayo. ng mga bata na to eh. Ay, yung mga live field Erwin, kids. paabot naman. Opo. Naku, baka nasira. Umalis dun sa pa-event ni Mayor. Kasi nagkakagulo. Diba? Eh di lalo magkakaroon ng utang-putang na loob si Mang Luz sa kanya. Hindi na malayong maging mas open-minded siya sa pakikipagbali. Ano, Lumaw? Ito na yung pinakahihintay ko. Sige na, bumalik ka na dun sa inyo. Dun sa advance campaign mo. Yan lang ba sasabihin mo? Ano pa bang ine-expect mo? Go! Ngayon, tingnan na lang natin itong mga kids mo. Baka nakakalimutan mo na si Luz ay anak ng pinakamalaki kong kritiko. Hindi pa ba sapat na nag-participate ako sa event ninyo? Kung hindi lang nanggulo yung dalawang kalabang kandidato kanina, hindi mangyayari to. Tapos na yun. Marami ka pang pagdadaanan bago mag-eleksyon. Kaya ipunin mo yung lakas mo, ha? Yan, alis na ako. Luz, sandali. Bago ko umalis, may kailangan akong pamilya sa'yo.